Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa inyong lahat. It's a Turno Day. Lagi na lang. It's a Turno Day. It's white and white. Hindi tayo nag-usap. Hindi kami nag-usap. Ganyan talaga. Beautiful minds. Oo nga. Think similarly. Ayan, we are alike. Ayan. And we are gorgeous and beautiful. Huwag na kayong umapila. Oo nga. So, Okay. dalas natin magkasama. Ay, hindi na natin pinag-uusapan. Correct. Bawal umapila dahil kayo po ay pag umapila, nako, di Supreme Court barangay ang abot nyo dyan, di ba? Kakasuhan namin kayo. Yeah. Kami na magte-text. Nanakot, di ba? But anyway, magandang gabi po dahil tayo pare-parehas na magaganda dito. Ito na naman ang inyong daily dose of Abogado de Campanilla at ako pa rin po ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. And of course, equally gorgeous and beautiful nating partner, Attorney PG Galang. Magandang gabi. Magandang gabi sa lahat. Ayan. Diba? So, sa lahat ng manunood pala sa Facebook Live, sa TVUP, tsaka sa Signal 101. Yan. Hello po sa inyong lahat. O, every all ay makikinig at manonood sa atin ngayon. Sana po ay today, expect natin na marami tayong ma-expect na mga magagandang tanong at magagandang tiyagot. Yes, okay. Oo. Para sa mga nagte-text sa amin, kung gusto nyo pang humabol, sa mga Globe users, it's 0954-310-0331. At para sa mga smart users naman, it's 0961-770-8807. There you have it. I'm sure ngayong araw na ito, mahaba ang araw ninyo. Mahaba rin ang araw mo eh. Oo, Diyos ko. Well, I mean, work is good. Yes. Diba? We cannot say no. Oo nga, wag tayo magreklamo dahil pag di naman tayo nagtatrabaho, mas Binga malungkot nga. yun. Oo, mas malungkot naman yun. Oo, correct. At pag di tayo nagtrabaho, pagagalitan tayo ni Tita G. Oo nga. At Naku, saka scared ni Danny ako. Concepcion. Oo, minsan lang magalit si Direk DJ. Kaya pag Ayan. nagalit siya, matakot tayo. Oo. Napakabait eh. Ko talaga, di ba? At saka wag tayong gaganyan. Alam mo, magpapasko na. Oo nga. Alam na. O, Christmas party, baka pahirapan tayo sa Christmas party. Kung ano assign sa atin. Yan. Okay. Anyway, so mga friends, tawag na po at mag-texta. Narito na po ang ating first texter. Si Marites po ay Kabalen, Kapangpangan. Ayan. Siya ay 33 years old. Ang tanong niya, gusto ko lang po sanang magtanong. Siyempre. Okay, fine. Okay. Ayaw namin. Next. Nakakulong po ngayon ang dati kong live-in partner. Dati. At may anak po kaming dalawa. Habang nakakulong po siya, ay may nabuntis niya rin po ang isang babae. Paano siya nakabuntis ng ibang babae habang nakakulong? Wait a minute. Medyo sumakit ang bungo ko paano dyan, ha? nangyari yun? Ang galing. Ang galing mo, friend, ha? Ang isang babae at nanganak ito kamakailan lamang. At gusto ko lang pong malaman kung sakaling makalaya na po siya at sa akin po siya umuwi, may karapatan po ba yung babae na magsampa ng kaso laban sa kanya dahil hindi siya piniling makasama? Wow. Pwede rin po ba siyang makulong dahil doon? Teka muna, wait, himay ko yan, ha? Kasi alam mo, Isa lang masasabi ko dito, ang Oo nga. haba ng hair nung nakulong na to. Diba? Pogi ka, ha? Pogi naman mo. masyado nitong Ha? nakulong na to. At saka matulis, ha? Oo nga eh. Nasa rehas, ha? Oo nga. Hindi ko maintindihan. Ang Julis, ha? Nasa nakarating, ha? Oo nga, saan nakarating itong Oo, hindi ko alam kung, nakabuntis habang nakakulong. Oh, hindi ko maintindihan, ha? At umaasa pa ang itong si Marites na siya ang babalikan. Oh, pero ang tanong ko dyan, number one po, sa totoo lang, tataka kaming lahat, bakit ho nagkaroon ng buntisan blues habang siya ay nakakulong? Kasi bawal ho yun. Hindi, may visit. Baka may... pero kung marital... Hindi ho siya marital, eh. Hindi naman po siya marital, eh. Baka kunyari, marital. Hindi nga siya marital, Well, eh. hindi na natin problema yan. Basta meron raw siyang nabuntis. Napakagaling nitong ano na to. Ganyan. Diba? Ha? Bakit Oo. nakakalusot Magic, yan? magic. Nako, pag may nakikinig sa ating taga-DILG, medyo... Oo nga, Bucor, or di ba? Bucor Paano or nangyari something. to? It is a miracle. A miracle, oo. Oo. Baka pag Ayan. pinanganak yung batang to, di ba? The Miracle. second coming of Christ. Nako. Anyway, eto na. Sige, wag na natin tingnan yung kasalanan nung... Sa tanong na lang tayo. Sige, sa tanong tayo, ha? Although may violation, pero sige, fine. Sige, okay. Ang tanong dito,
Pero may tatanungin ako sa'yo, attorney. Ano? Sabi niya kasi ni Tita G, may marital etos. Pero conjugal pwede ba yun na visits. magkasama sila? At may Oo, mangyari? Oo, yun ang pinaka ng conjugal visits. That's the concept. Ganon? Yes. Eh, hindi nga niya asawa eh. Well, yun ang magandang tanong. Pero if conjugal visits means the full conjugal rights, yes. Bibigyan sila ng space, ng kwarto. Kasama. May ganon? Meron. So, may lusot. Yes, private time, di ba? Private time. Okay, fine. Sige pwede na. yun. Okay. Ikaw naman, nasyak ka pa. Pwede Nasyak talaga. pa ako eh. Nasyak ako eh. Hindi, nasyak ako. Bakit may babae na... Okay, sige. Fine. So, assuming na... Nakawala sige. na. Tas, Okay. Kung pipiliin raw siya. Oo nga. Kasi may dalawa Pwede silang bang magdemanda? Hindi. Siyempre, kung assuming na walang kasal-kasal sa kanilang lahat, di ba? O, wala siya sinabing kasal eh. Wala. Wala. O, ang sinabi lang niya, live-in partner niya. Oo, dati. Okay. Tas ex Ay, niya. darling, Marites, baka naman yung isa pa lang ang kasal. Ba't tayo magre-reklamo doon? Pagkasal siya. O sige, kung hindi sila kasal at nahabuntis lang siya by some miracle, then May some miracle, miracle, yes. Okay, sige. Tapos ikaw ay napiling samahan. Oo. Walang kaso yun dahil nga pareho lahat kayo malaya, single. Di ba? Ngayon, Pwede daw bang magsampa ng kaso yung babae? Pwede magsampa ng kaso yung babae for support dun sa anak. So kailangan suportahan. Sabi niya, kakalabas ko lang kasi ng something. So, paano naman? Wala akong work. Pero yun lang, yun ang ikakaso dahil kung acknowledge naman ni lalaki na sa kanya yung anak noong sa ibang babae, hindi siya pwedeng kasuhan na iba ang sinamahan, pero pwede siyang kasuhan dun sa support dahil nga meron siyang illegitimate child dun sa babaeng yun. Okay. Pero assuming fine. kunyari kung nakapag-conjugal visits siya, maganda yung concept, yung kung nakapag-conjugal visits, baka pwede nating isipin na baka naman asawa niya yan. O baka nga asawa niya yun. Kung nakapag-conjugal visits So, ang ngayon, asawa, pwede siya talagang magkaso kung ikaw sasamahan dahil siya ang legal wife. Ayun. Yun naman ang doon. Oo, Marites. Di ko alam kung natuwa siya o nabwisit siya, nainis siya, o kay umiyak Ang na siya. advice natin kay Marites, ang daming ibang lalaki sa mundo. May anak na kasi siya doon. And so? O sabagay. Oh, diba? Diba? Oy, women empowerment. Oh, and Yes, so, kaya natin to mga diba? friends. Parang Okay. naman, porket ikaw ay may anak dyan kung talagang hindi na makatarungan na. At habang hindi pa kayo kasal, malaya ka pa kung sino pa ang gusto mong Yes. mahalin. Okay. Lalim ang Lalim. mahalin. Sige. naman. O, ito naman, si Sandy ng Pasig, gabay may tanong. Sandy, magandang gabi sa'yo. Anong tanong mo kay Attorney PG? Hi, Sandy. Hello po. Yes Ayan. po, Sandy po. Yes. Yes. Sandy, anong tanong? Yes po, may tatanong lang po sana ako kasi yung sa inuupahan ko po ngayon. Yes po, kasi po, siya, nagpa-barangay po siya. Na hindi daw po kami nagbabayad ng upa. Okay. Pero bago po siya nangyari, nag-inform na po kasi kami ng maaga sa kanya na hindi kami makakabayad ng bahay, pati bills. Tapos sabi po sa amin ng may-ari, kahit gawan daw namin ng paraan yun sa bills. Okay. Okay. Opo, ginawan po namin ng paraan yung bills. Tapos nabayaran po namin yung bills. Tapos nung nakita niya po ata na nakakabayad kami ng bills, sinisingil niya naman po kami sa renta. Okay. Tapos? Ngayon So, po, nung nung siningil kayo September 29 po yun. Okay. So, pinabarangay kayo? Opo, pinabarangay niya po kami na ejectment. Isang ano lang ba? How many months are you in arrears? Ilang buwan na ba kayo hindi nakakabayad? Magdadalawa po ngayon 29. Ano ang nakalagay sa inyong... May kontrata ba? lease Baka wala contract? naman. O wala. Wala po. Kasi okay. nawalan po kami ng kontrata na kasi nung dapat nagpabarangay din kami sa kanya kasi hinaras niya po yung asawa ko nung June 30.
Oh. Dapat aalis po kami ng June 30. Kaya ginamit namin yung mga pondo, 3 months. Ang rule kasi, Sandy, pag walang kontrata, walang lease contract, it's on a month-to-month. So, pwede ka pa talagang paalisin. Kung buwanan yung bayad nyo, nakasanayan nyo, then it's assumed that it's on a Monthly basis. on a monthly basis. So, sadly, talagang may karapatan yung landlord mo o yung lessor to seek for ejectment kung hindi ka nakakapagbayad ng Upa. Yes ng po. upa. Unless meron kayong kasulatan na compromise, I doubt kung meron, wala siguro, no, Sandy? Wala po. Yes po. Well, actually, okay lang yan kasi kung kapitbahay mo ba yung Lessor. lessor? May-ari. May-ari, oo. Hindi po. Not in the same barangay? Nasa Pasig ako, nasa Makati siya. So, in short, pero nagbaranggayan na sila, attorney. Kasi actually, okay, ang rule dyan is this lease contracts talaga can be subject sa barangay. Unless yung mga exceptions is kung yung may-ari ng bahay ay hindi nakatira sa same barangay. Ay, hindi nga eh. Oo. Pero kung pumayag yung parehong parties na masubject dun sa barangay, kung may waiver, then masutuloy yun sa barangay na yun. So, Sandy, anong stage na kayo dun sa barangay? Naka-receive ka pa lang ng notice? Ano na po ito ngayon? Pangatlo na po bukas. Na-wave na yon dahil Alam mo, Sandy, makipag-usap Parang ka na hearing lang na po siya. Makipag-usap ka na lang doon sa landlord mo, sa lessor mo, na kung kaya Kahit na 10 days, 15 Oo, days, humingi ka 30 ng days, palugit. para lang makaalis ka. Oo, kasi hindi ka na naman Yun pwede nga po Ayaw parang na. sinabi po namin na parang voluntary exit kasi hindi na po talaga makapagbayad. Kasi minamadali niya po, parang gusto niya agad-agad. Ay, hindi naman. Sinisingil niya po kami ng 3 months. Hindi, parang ang gawin mo, I'm sorry, binibigyan ka ng 3 buwan. sinisingil. Hindi po. Sinisingil niya po kami ng 3 months, saka kami aalis. Sabi ko, kung ibibigay namin sa iyo, magkakaroon namin pera, paano kami lilipat? Sabi sa amin nung barangay, problema niyo na yun. Okay. Kasi talaga namang meron kayong Utang kasi. yan. Hindi naman natin pwedeng sabihin na wag kang magbayad ng Yes po. utang. Ang ano na lang, Naintindihan sumili ka ko na lang po. ng payment plan. Diba? Yan. Na pwedeng mas maluwag sa'yo. Kasi hindi ko naman pwedeng sabihin sa'yo, Sandy, na wag mong bayaran yun. Kasi kailangan mong bayaran yun. Hindi, kasi po. alam mo, ganito Yes po, mangyayari. naintindihan Oo, Sandy, ganito yung mangyayari. Di ba, attorney, tanong ko lang sa'yo, ganito kasi mga posibleng mangyari, Sandy, ito'y katotohanan lamang ha. Mga posibleng mangyari, kung sakaling hindi ka nakabayad, pwede ka pa rin, pag nakaalis ka na, pwede ka pa rin niyang habulin sa small claims. Yes, sa small claims, kung nakaalis na kayo, hindi ka pa nakakapagbayad, sa small claims yan, tapos doon na lang, actually, baka ang korte na ang mag-i-impose. Oo. Kasi ang barangay, medyo, ipupersa lang na kayong magkasundo. Correct. Pero kung hindi kayo magkasundo, Yes po. walang magagawa ang barangay. Pero pag ito'y napunta na sa korte, ang korte ang magsasabi kung ano yung magandang payment plan. So, Pero ito pang medyo masaklap dyan. Ito yung masaklap na katotohanan, Sandy. Kung 3 buwan yan at sinabi niyang wala talaga siyang, may prueba siyang hindi ka pa nagbabayad, syempre papakita niya kung ano man prueba niya. Minsan kasi nagse-sheriff yan kung anong meron ka sa bahay, kinukuha yun kasi naman sa under the law ng lease, yun talaga yung Yeah. lien ng land ng lessor yung if Yes po. a lessee that is unable to pay, meron siyang lien dun sa mga gamit sa loob. Correct. Kasama yun. Kung ako sa'yo, ganito na lang ang gawin mo, ha? Ang gawin mo, makiusap ka kahit 15 days. Kesa naman, magkorte pa siya ejectment. Matagal din yun, ha? Mas mabilis lang. Sa barangay na rin lang di Kaya ba? nga. Kung sabihin mo dun sa letter mo, talaga hindi ako makakabayad, magkaso ka na lang sa korte dahil hindi ako Oo. makakabayad. Pero attorney, kung nagkaso naman, ito naman ito ha, ito Hindi, yung, pag small claims naman, wala namang abogado yun. oo So, nga. Pero if and when, ejectment case di ba? So, baka singilin siya ng danyos. Hindi naman. Dumagdag pa, hindi na, wala na? Pag ganito mga bagay, I would trust the judge in these cases. Na hindi na? Oo, kasi naman, nahihirapan na nga Diyos ko, tapos nadagdagan mo pa ang paghihirap, di ba? Ganyan. I'm not saying that it's not gonna happen, but the likelihood is kind of low. Okay. O, sige. Usap na lang kayo daw, ha?
Kasi mas masakit din sa ulo pag Opo. merong problema sa Sandy, good luck. ganyan. At I hope na yung malilipatan nyo sa susunod will bring you more luck in terms of Oo. Usap na lang kayo na Opo. baka Yung pwedeng... Go ahead. i-add ko lang po sana, pumayag naman po siya, yung may-ari po, yung barangay pumayag na, kasi tinanong kami kung paano daw namin babayaran. Oo. Sabi ko, hindi namin babayaran yung buo, kung papayag lang yung may-ari. Babayaran namin siya ng paliit lang ba? Parang Oo, pwede hanggang na sa yun. makalipat lang kami para hindi lumaki. Kaso yun nga, ayaw ng may-ari. Gusto niya bayaran buo. Promise na lang yung balanse pag nakaluwag-luwag na kayo. Basta may Yun kasulatan nga sa po, yun nga po barangay. yung offer ko eh. Ang problema, Sandy, is that you cannot force someone to accept an offer unless... Hindi mo kasi pwedeng ipili. Hindi mo pwedeng... Doon sa pinagkautangan mo. hindi Ito mo lang ang pwede- pera ko, ha? Hindi mo pwedeng ipilit. Only when it is filed in court will the court determine what's equitable or not. But at this stage, wala tayong magagawa kung ayaw niyang tanggapin yung offer mo kasi nasa mediation kayo ngayon. Pero kung matalino naman siguro yung landlord mo, Ako rin, kesa sa wala. kaysa sa wala at kaysa Oo. naman magka-demandahan pa kayo at ang ejectment may abogado. Oo, ang ejectment may abogado. Eh di kukuha pa siya ng abogado. Ilang days po kaya yung ganyan? Yung parang hearing-hearing okay. na Ang, ganito? ang ejectment is summary procedure, so 60 to 90 days lang yan. Mabilis lang yan. Medyo mabilis siya, friend. Mabilis lang yan. Okay? Okay po. Okay, Sige thank you, po. Sandy, ha? Salamat po. Salamat. Sige po. Okay, oo. Opo. Minsan mahirap yung ganyan. Oo, naawa naman ako si Sandy, pero yun na nga lang, may karapatan na naman talaga yung lessor na mabayaran. Kasi ako, ang iisipin ko lang dyan, nga, wala akong pambayad, pero siguro, malay mo, wala rin siyang pera. Alam mo yung isang bilang tao. Pero if I were the lessor, I'd accept it. I'd accept it. Kesa naman okay sa na wala. lang, para kukuha pa ako ng abogado, pupunta pa ako doon. Ano ba, sakit sa ulo, ha? Kunyari kung 3 months yan, kung ino-offer sa akin is kahit worth a month and a half, pwede na rin siguro. Correct. Kaya nga, para kwentas claras, Oo okay nga, na, di ba? yes, Okay. okay. Sabi nga natin, maraming nakukuha sa paupo. Okay. Kaysa naman yung makikipagkasuhan ka pa, daming echos, ganyan, di ba? Money in Alam hand. kaya ng judge kung anong ibig sabihin ng echos? Naman. Okay, sige. Joke lang. Tao rin sila. Okay, fine. Okay, sige. So, eto na. Si Rodel naman ng Nueva Ecija. Okay. Siya ay 28 years old. Hingi lang po sana ako ng legal advice tungkol po sa pinsan ko. May anak po sila na dating kinakasama niya, pero hindi po sila kasal. Okay. Iniwan po ng babae ang anak nila sa kapatid niya para sumama sa ibang lalaki. Okay. Ang galing mo, Oo, no? nga. Ngayon po, kinuha ng pinsan ko ang bata mula sa Maynila dahil nagtatrabaho siya sa construction at umuwi lang tuwing kalahating taon. Pero kamakailan lamang po, kinuha ulit ng babae ang bata sa pinsan ko. Buntis na po siya ngayon sa ibang lalaki at ang tanong ko lang po, may laban po ba o karapatan pa rin yung pinsan ko na makuha o makasama ulit ang anak nila kahit hindi po sila kasal. I'm sorry. Kasi Ouch! parang hindi ata nila magugustuhan ng sagot ko dito. Wala. Kasi hindi kayo kasal. Hindi sila kasal. Kasi yun talaga ang pag illegitimate children, ang sole parental authority and custody is to the mother. Okay. Ang tanong ko, okay, to the mother. Mother. Okay. Pero, alam ko may pero yan eh. Pero, tatapot subalit. Kung Unless itong- proven na unfit parent. paano mo maipuprove na itong nanay niya ay hindi karapat-dapat na maging nanay at hindi pwedeng kumupkup ng kanyang anak? It is a court case. Magfa-file ka sa korte. Kasi to prove someone to be an unfit parent, hindi lang yung pasasabihin mo unfit parent ka. Dahil malakas ang karapatan ng nanay na lalo ng ganito na Kunin yung anak niya. Of course, lalo na kung below 7. Oo. At even if above 7, minor, hindi kayo kasal eh. So, Okay. oo. Question. Gusto ko makita yung anak ko eh. Ayaw niyang ipakita sa akin eh. That's also a court case. Anong gagawin? Pero may karapatan siyang makita yung anak niya. Well, no. Ang karapatan lang ng tatay is to support.
Hindi niya makikita yung anak niya. Pwede. Kasi yun talaga ang yun talaga Hindi ang- pwede? Hindi niya pwedeng ma-demand, pero pwede naman. Kasi, sole parental, so even visitation will Pero be... hindi ba ang korte dapat na ayon dun magkaroon ng balanse na... Yes, pwede niyang hingin yon, pero nasa korte kung ibibigay sa kanya. Pero kung sa batas at batas lang, di ba? The only right of the father, in this case, the legitimate father, is to support. Pero pag nanghihingi sa kanya ng suporta, tapos di mo papakita sa akin? Ganun talaga. That's the penalty for not marrying. Really? Yes, oo. Oh, Yes. napakasad ha. Pero teka muna, para naman ito dun sa nag-question. Anong pangalan ni Kuya? Rodel, ganito, no? Feeling ko lang feeling ko naman, mahal niya yung bata, kaya Oo gusto nga. niyang kunin. At Kausapin mo na feeling lang ko kaya yung Yung ex mo. Oo, na kung ganyan I'm sure, alam mo, kung kakausapin mo yung ex mo at you will find yung mag-ano kayo ng joint, yun, pwede yun. Oo. No? Hindi naman sinasabi kung you can't demand, pero ibig sabihin na kung mukhang okay naman sila Oo. Kasi ano lang naman yung mukhang iniwan naman, tapos kung kinukuha niya nung time na may kinakasama yung ex niya, mukhang wala namang problema. It's only that, siguro ang tingin ko yung ex mo medyo naging stable na ngayon, meron na siyang Oo. So, ang maganda siguro niyan, Rodel, ay kausapin mo yung iyong ex. na kung pwede mong madalaw man May lang, question mahiram ako. mo. May question ako ha. What if nagkaroon sila ng kasuhan, naisip na niya, o sige nga, kakasuhan ko to, parang sumasama naman siya lagi sa asawa niyang, o kaya yung stepfather, hindi naman okay, ganyan-ganyan. Oh. Pwede ba to sa PAW? Ang pau, baka hindi. Unless you can prove that he's an indigent. Pero if you... Construction worker, definitely, walang masyadong, capability. Maaari. Pero I doubt kung really I mean practically, baka hindi. Kasi Try mo pa rin. Try mo Oo, pa try rin. mo pa Pero, rin, try mo pa rin. yun talaga yun ang pagdating sa illegitimate children, medyo malakas ang karapatan talaga ng nanay. Okay, ganito na lang. Tuturuan kita, huwag mo sasabihin sa ibang tao. Oo nga, sige, bulong mo na lang sa bubulong na kanya. lang natin, Ang sabihin mo dun sa ex mo, sabihin mo, gusto mo bibigyan kita ng suporta kahit papaano. Pero magkita-kita, padalaw naman. Di ba? Oo. Pag pera-pera pinag-uusapan, may ibang na yan. Yes, I think so. Para ito namang sa kasong to, hindi naman, Oo. wala naman siyang sinasabing problema, wala naman siya, parang gusto lang niya, ang tanong niya is kung pwede bang kunin ng nanay sa kanya. Correct. Ang sagot ko doon talaga, oo, pwede siyang, pwedeng kunin ng nanay yung mga anak. Dahil sa kanya yan, hindi sila kasali. Pero hindi natin sinasabi na hindi niya pwedeng madalaw, hindi niya pwedeng unless, as long as, okay lang dun sa nanay. Basta, pwede mong dalawin, hindi mo nga lang pwedeng kunin. Oo, na Okay. to the exclusion of the Usap-usap ha. Okay, lahat naman na dadaan sa magandang usapan. correct. At hanggang sa muli po, nagpapasalamat kami sa inyong patuloy na pagsubaybay sa amin. Sa mga nalilate po o minsan ay sabihin na natin na yung delayed telecast natin ito pinanonood din nila sa Facebook. Maraming salamat po. Ako po muli ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. I'd like to greet my Papa Jimmy and of course Mama Trining and Babe Castro. Hi. At ako, inyong abogada de Campanilla, si Attorney PG. Hello. Okay, hanggang sa muli po. Mare Yao. Bye! Bye!